ay mayroong bisita, si Sister Delia. Okay. So, salamat po, no? At kayo ay pinaunlakan po ninyo si Sister Gloriano. At ngayon ho ay yan, Sister Gloria ho ay kung saan-saan din niya napunta. Hanap din niya ang Diyos eh. Kung saan siya napunta. Pag hinahanap kasi natin ang Diyos, hindi natin matatagpuan. Pero pag ang Diyos ang maghanap sa iyo, matatagpuan ka. Kaya ito yung ating pag-aralan. Kung ano po yung ginawa ng Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa akin. Hindi yung ginawa mo para sa Diyos. Maling-mali po yun. Ha? Mali po yung ginawa ng tao para sa Diyos. Yung ginawa ng Diyos para sa iyo, yun ang tama. Yun ang ating pag-aralan. Kasi ang tao ngayon, tumatawag sa Diyos, yun ho ang malaking problema at palaisipan sa buhay po ng tao. Dahil ang Diyos ay kinokontrol nila. Mali po yun. Kaya dito ho sa bulwagang ito, dito mo ma-realize, si Sister Gloria, ganun din ang kanyang ano eh. Ang dami nga niyang katuwiran eh. No? Kasi Diyos din naman. Di ba? Kaya tayo po. Okay? So, magandang umaga. Sister LB, kasama natin. Para na rin hapon niyo. Hapunista. Okay, so Burungan, maupay na. Aga. Maupay na aga. Naalala ko yung lawas at kalab. Okay, so Pangasinan. Ano ba Pangasinan? Maimbag na bigat. Maimbag na bigat? Maimbag na aldaw. Maimbag na aldaw. Dami nating mga lingwahe ngayon. Linguistic na tayo. At maupay na aga. Okay. So, tayo po ay kayo naman po ay Tagalog. Okay. So, wala tayong problema doon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay muli nagpapasalamat sa biyaya po ninyo. Salamat sa inyong salita. Salamat sa inyong karunungan. Salamat sa inyong katotohanan. Salamat sa Church, Conqueror for Christ Church. Salamat po at patuloy po kayong nangusap sa bawat isa sa amin upang ikaw ay paglilingkuran po namin. Kami po ay nagpupuri, Ama. Papasalamat. Patawarin niyo kami at gabayan niyo po. Lalo po sa mga kaluluwa makikinig ng Gospel of Salvation, kayo ho ang magbukas ng kanilang mga puso't isipan upang maintindihan po nila kung sino ka, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so Quezon City, hindi natin, nawala. Hindi natin ang Quezon City, mayroon pala. At naroon sila si Sister Michelle, si Alice, si Sister Rochelle, at may sakit si, kasama natin si Sister Cheryl Rose. So mayroon tayong Germany, Japan, at UK. At Pangasinan at Burungan. Okay, so ngayon atin pong pag-aralan. Yun pong pero kayo, Sister Delia, ay nakapakinig na kayo ng mga aral, kung ano-anong aral. Born again. Yun, sinasabi ko eh. Kasi ang born again ho kasi, pakatandaan ninyo, ito po ay pangkawalaan ng Catholic. Pero hindi sila papayag. Pero yan ho ay talagang sanga.
ng Roman Catholic Church. Dahil sa pag-aaral kasi ay lumalabas yun. Eh magtataka ka pag born again, ang pagkakaiba'y pangalan. Pero yung buhay hindi naman nagbabago. Ano? Oh. Kaya wala akong pagkakaiba. Okay, so ngayon atin titingnan ang atin pong pag-aaral. Mamaya ba may Bible study tayo? Oo, Pastor. Saan? Makati sa, ako po yung... Sa Makati. Opo. Okay, ikot na natin. Quezon City, Makati. Oh. So, Recording in progress. thank you. So, Sister Delia, ang amin pong isi-share sa inyo, not religion. Ang amin isi-share sa inyo, base ho doon sa sitwasyon mo. At yung responsibilidad ng Diyos sa iyo. Okay? So, mayroon nung tinatawag kasi na Gospel of Salvation. Ano ba itong Gospel of Salvation? So, kung gusto niyong mabago ang inyong buhay, talagang totoo na mayroon kayong Diyos sa puso, sa isip, ito yung pag-aralan. Ito po yun. Sige, basahin natin. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan, sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisipanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Okay, so si Kristo namatay sa ating tingnan niyo ha. Ang kasalanan ito yung naging sanhi. Ito yung naging sanhi. Kaya mali yung paglapit natin sa Diyos. Ang kasalanan ito yung naging dahilan. Kaya mali ang ating pagkakilala sa Diyos. Ito po. Siya po namatay para dito. Kaya dapat nating intindihin, ano to? Ba't si Kristo namatay dito? Si Kristo namatay sa krus dahil sa kasalanan mo. Dahil sa kasalanan mo. Ang tanong, ano to? Tignan niyo ha? Tignan niyo ha? Kasi dapat tayo ang ipako sa krus. Hindi nga po Siya po ang ipinako. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Tignan niyo ha? Ang kaligtasan na tinutukoy po rito ay kaligtasan po ng ating spirit. Ha? Ano mo nga? Delete ko po yung konti. Yung isa. Delete lang. Okay. So, ang ibig sabihin, yun salvation na tinutukoy dito, kaya si Kristo ay namatay dahil po sa ating kaluluwa at spirit. Hindi po dahil dito. Hindi po. Ang binigyan po ng Biblia ng emphasis po ito. Ito, sister, ang nananahan sa katawan mo. Ito yung dahilan bakit si Kristo ay namatay sa krus. Dahil po dito. Okay?
So, ano po ba tong sin? Ang sin po, ang ibig sabihin niyan, tingnan mo, sister, ha? Si Kristo namatay sa krus dahil saan? Sa kasalanan. Ang meaning po ng kasalanan is to miss the mark. To miss the target. O, ito ho yan. Pansinin ninyo. So, this is God. And this is sister. Tignan niyo, ha? Ikaw to, ito yung Diyos. Si Kristo namatay sa cross dahil sa iyong kasalanan. Okay. Inulit-ulit natin yan. So, ibig sabihin, gusto mong pumunta sa Diyos. Tama? Ang tawag dito, sister, is religion. Religion, ha? Ibig sabihin, ikaw, pumunta ka sa religion, and then ang religion nagdadala sa'yo sa Diyos. Now, mayroon tayong 100,000 religion. May kanya-kanyang gimmick. Punta ka dito, punta ka doon, punta ka doon. Then, dadalhin ka nila sa Diyos. Now, what is religion? Man trying to work their way to God. Man trying to work their way to God through good works. So, number 1, religion. Number 2, and fellow. So, tatlo. Ito yung relihiyon. Ang relihiyon nagtuturo ng magpuproduce ng mabuting gawa. Walang relihiyong hindi nagtuturo ng mabuting gawa. And then, nagtuturo ng philosophy. Ang ibig sabihin, education. Pag mataas ang pinag-aralan mo, kinikilala ka. Nirespeto ka. Ito yung relihiyon. Now, ito naman, Christianity. So, what is the difference? Religion and Christianity. Alam niyo, ha? Okay. Jesus coming to men and women, offering them what? Relationship. Si Jesus pumunta sa iyo. Kaya nga si Jesus namatay sa krus eh. Tignan niyo, ang Panginoon Jesus namatay sa krus para sa ating. So, ibig sabihin, siya ang pumunta sa iyo. Hindi ikaw pupunta sa Diyos, ha? Ikaw ang pinuntahan ng Panginoong Jesus. Anong kanyang ino-offer sa iyo? Relationship. Sister, ang pagkakaiba. Hindi yan nagtuturo. Walang church nagtuturo nito. Dito lang. Kasi ang church, sama, kuyo, uwi. Dito ho, bawal.
Kailangan naintindihan mo, pumasok ka dito, kailangan maintindihan mo yung sitwasyon mo. Sister, mamamatay ka, hindi? Yan niyo, ha? Tingnan natin. Kasi, ang tao ay mamamatay. Ang buhay ay hindi sigurado. Ang kamatayan ay kaya yun ang ating pag-aralan. Kasi anytime pwede kang mamatay, anytime pwede akong mamatay. Ito ngayon pala ang problema, sister. Dapat maintindihan niyo. Ano to? Heaven? Ano ito? Alin? Alin ang pupunta dito? Alin ang pupunta dito? Ito. Ang relihiyon, pag namatay ka na, wala ka ng relihiyon. Kumusta to? Ito yung ating pag-aralan ngayon. Si Sister Gloria, ganun din. Dami nga niyang katwiran nun eh. So, ito sister ang pagkakaiba ng religion at ng Christianity. Sister, pwede kang magtanong. Huwag kang manahimik. Magre-react ka para maintindihan mo ang pag-aaral. Kasi pag hindi ka umiimik, ang ibig sabihin, dalawa lang, naintindihan mo o hindi. Kaya kailangan magre-react ka para mapag-aralan natin. Okay? So, alin ang pupunta sa impyerno? Alin ang pupunta sa langit? Kaluluwa at Spirit. hindi ang katawan. Ang katawan sa Kampo Santo ang punta niya. Okay? So, ang ibig sabihin, si Kristo ay namatay sa krus dahil ano tong kasalanan ito? Ang kasalanan ito yun. Gusto ni Sister Delia pupunta sa Diyos, relihiyon. Hindi nga po eh. Ang Diyos nga po ang bumaba para kay Sister Delia. Kasi ang itinuturo nito, gagawa na kailangan matalino. Kailangan mag-produce ng relihiyon. Di ba? Napansin niyo? Kaya, ito ho ay nanghihingi po ito ng dunong. Nanghihingi po ito ng pangunawa. Kung maintindihan mo na, ay ano pala ang sitwasyon ko? Ako pala ay makasalanan eh. Kaya ako'y sumasama sa relihiyon. Kasi ang buong akala ko, na ang relihiyon magdadala sa akin sa Diyos. Ang relihiyon po, nininegosyo ka, hinihingi ang pera. Kaya yung mga founder ng relihiyon, kaya yaman, ikay naghihirap. Pastor, may question po. Yung sin po ba na yan, hindi po ba yung tinutukoy dyan na yung ginagawa natin araw-araw, yung pagsisinungaling, pagmumura, or pagkakaw? Hindi po. Tinanong po yan doon sa pag-aaral. Sa Bible School, tinanong po nila yan. Yan po yung napakahalaga. Bakit napapansin ninyo? Napakagandang tanong yan. Yan ay, bigyan nyo ng ano yan, ha? Importansya. Kasi napakahalagang tanong yan. Kung ang kasalanan bagang ito bagang yung kasalanan normal natin ginagawa araw-araw. Hindi po. Bakit? O, tinanin nyo. Di kayo mayroon ho tayong tinatawag na si Adan? Kaya nga po, Adam versus Jesus Christ. ito yung tinatawag na federal Headship of Adam. headship between Adam and Jesus. Pansinin ninyo ha. Ito si Adan po, ang idindulot niya sin at saka death. Ito yun o. Yung sin na tinutukoy dyan ay tumutukoy po sa soul and Spirit. kaya nga po, walang pwedeng magkaroon ho ng remedy, dito sa ginawa ni Adan. Hey, pansin nyo, dito sa ginawa ni Adan, kung hindi si Jesus, wala pong iba. Anong pinoproduce nito? Ang ibig sabihin ay life And righteousness. and righteousness.
Ito ho, death and sin. Ito yun ho, magtatapon dito ho. Kaya nga, ang ginawa ng Panginoong Isus, sinagip niya, isinalba tayo. Dito ho sa tiyak na kamatayan sa impyerno. Hindi nga po eh. Siya nga po ay namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Kaligtasan ng ating kaluluwa. At sa anong paraan? Hindi nga ho sa paraan ito. Kung hindi sa paraan nino. Pero papasalamat ka dyan. At in-invite ka, kinukulit ka. Si Sister Lani, nagpapasalamat siya sa Panginoon, kinukulit siya ni Sister Nina. Kasi siya dalang-dala na sa relihiyon. Baka naman eh, panluloko niya naman yan. Sabi ni Sister Nina, hindi, subukan mo lang. Nariyan ba Sister Lani? Wala pa, mamaya pa yun. Tulog pa yun at ano pa oh, mga Madaling araw. Mga alas 2 pa lang madaling araw ngayon. tulog pa yun, tulog pa. Mayroon tayong kapatid na sa Germany, pamangkin ni Sister, ano. Idala na po sa relihiyon. Galit na po siya sa relihiyon kasi walang relihiyon at tuturo. Niluloko siya eh. Gusto niya ang Diyos. Nung napakinggan niya ito, nagulat siya. Mayroon palang ganun. Kaya, ang ibig sabihin, yung body, soul, and spirit, napakahalaga yan. Sister, mayroon kang body? Mayroon kang body? Oh, itong nagsasalita, ito yung soul. Ang ating katawan, sister, parang bahay. Ito ang parang bahay. Alin ba mahalaga, yung bahay o yung tao na sa loob ng bahay? Sa tingin mo, ano yung mahalaga? Pag nasunog ang bahay, alin ang unang sasagipin, yung bahay o yung tao? O so, alin ang mas mahalaga? Ang mahalaga po sa katawang ito, hindi ito. Ang mahalaga itong nagsasalita ito. Kasi, ang tawag diyan, sister, ganito eh. Mayroong tinatawag na physical death. Ano yung physical death? Yung paghiwalay nito, dito. Pag umihiwalay ang kaluluwa sa katawan, bangkay. Tama? Kahit sunugin mo, may nasigaw pa. Wala. Bakit? Yung nakaramdam, pag alis nito at wala kang Diyos, sister, hindi ito tinuturo ng tao. Ang nagtuturo nito, yung totoong nasa Diyos. Ulitin ko, alin na nasasaktan? Katawan o kaluluwa? Pag nag-depart ang kaluluwa sa body, bangkay na. Kahit tatarin mo, wala nasaktan. Bakit? Yung nasasaktan, umalis na. Pag ito'y pumunta dito, sister, ano nangyari sa'yo? Kaya ito'y tinuturo namin sa tao. Kasi naglalakad ang tao parang zombie. Patay sa katotohanan. Hindi nila alam ang katotohanan. Pag sila'y namatay, hindi nila alam ang langit at impyerno, walang nagtuturo. Sister Gloria, gusto kang matuto. Sister, ito'y para sa iyo, hindi para kay Sister Gloria. Hindi ito para sa akin, para ito sa iyo. Naglalakad ka dyan, bigla kang namatay. Hindi mo sigurado ang langit. Saan ka pupunta? So, ang nasasaktan, hindi ka bahay, kundi yung nasa loob lang. Ang nasasaktan, hindi ito, kung hindi ito nasa loob. Kasi pag umalis yung nasa loob, kahit tatarin mo ito ng pino, wala nang sasaktan. Ngayon, ito ang problema natin. Pag ito ay nakarito, ay apoy. Nagluluto ka, napaso ka, masakit. Ay pag-uwi mo mamaya, pakulo ka ng isang kawaling tubig, ng langis. Huwag yung tubig, mahina yun. Yung langis. Pag kulong-kulo, ilublob mo ito. Sister, alam niyo ba? Pag ilublob niyo ito, hindi ba ito nasasaktan, sister? Alam mo nasasaktan? Ito nga eh. Kaya delikado pag nag-depart ito sa katawan mo, pag dito pupunta, hindi mo alam ito eh. Anong mangyayari sa iyo? May relihiyon ka. Nakakatulong sa relihiyon mo.
Ito yung aming isinisigaw dito. Ito yung sinisigaw. Hindi kami sabing, reliyon mo, pangit, reliyon ko magaling. Walang kwenta yan. Narito, ikaw ay walang nagtuturo nito. Kasi ang itinuturo, good works, good works, good works, good works. Muting gawa, muting gawa, muting gawa. Hindi nga po yun eh. Kasi kung ang mabuting gawa, sapat na, bakit namatay siya sa krus? Para sa iyo. Di ba nagbigay ng 10 utos? 10 utos. Tama? Huwag kang gumawa mga, huwag kang gumawa, wag. Ang tanong, nasusunod mo? Hindi. Bakit? Ito kasi ay holy. Ikaw, sister, ay sinner. Paano natin i-reconcile yung holy at saka yung sinner? Hindi kaya. Kaya ang ginawa, dinala niya sa krus yung 10 utos. Anong? Pag ikay lumapit, kanino ka lalapit? Sa 10 utos? O sa Panginoong Jesus? Siyempre, sa Panginoon. Sa? Sa Panginoon. Ayun! So, wala nang say-say ito. Kasi namatay na siya eh. Ngayon, ang ibig sabihin, makikita natin yung, still nasubaybayan mo na. Okay? Na ano mo? Asan ba? Okay. So, titinan natin ha. Burahin mo na. Bura lahat. Okay. So, ikaw, sister, ay sinner. Tama? Okay. Ikaw, sister, ay mamamatay. Tama? Apo. Okay. Kailangan mo ng ikaw ay soul and spirit, soul and spirit, soul and hindi natin pinag-usapan nito ang katawan. Bakit? May sinabi ang Panginoong Sus sa katawan mo. Okay, tignan natin. Ano sinasabi? Matthew 10:28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, katapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi pagpus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Sister Delia, narito na naman po tayo, soul and spirit. Narito naman po tayo, soul and spirit. Ang soul and spirit dito pupunta. Ang soul and spirit dito pupunta. Kung hindi mo alam saan pupunta ang iyong kaluluwa habang ikay buhay, somatic, sister, dito. Sister, apoy eh. Yung mo nagluluto ka, sister. Nalayo nga tayo sa apoy. Lalo ko yung buong apoy. Nakita niyo yung bulkan? Sister, ihulog kita sa bunganga ng bulkang kumukulo ng lava. Hindi pa po yun, mahina pa po yun. Yung impyerno ho, million times ang init. Yun po sa crater ho ng vulkan, Mayum. Pag ihulog ka ho, pati kaluluwa mo itunaw eh, doon sa vulkan. Mas matindi ho ang tanong, Pastor, paano ko kaya masigurado ang langit? Pastor, pag ako'y namatay ngayon, bukas, makalawa, paano ko kaya matyak ang aking kaluluwa? Pupuntan langit. Ano kayang gagawin ko, Pastor? Isang katanungan na dapat maintindihan natin. Kasi pag hindi natin maintindihan yan, sister, kawawa ka. Kawawa ka. Well, marami kang pera. Sikat ka. Eh, pag namatay ka, sister, pag ikay naiinitan, pwede kang pumasok sa SM. Matigawan yung init mo. Tama? Tatambay ka doon maghapon, araw-araw.
ikay namatay, sister, wala na. Wala nang pag-asa. Baka makaalis. Sinasabi ko, maiwasan ang impyerno. Pero walang paraang makaalis sa impyerno. Maiwasan mo ang impyerno, ha? Pero walang paraang makaalis sa impyerno. Pag naroon ka na, wala na. Pero bago ka pumunta roon, may pag-asa. Sino? Ang ating Panginoong Hesus. Again, sister, ikaw ay? Ikaw ay? Mamatay. Kailangan mo ng? Ang sinabi ng Panginoong Hesus, ang katawan ay walang kwenta. Kasi ang katawan, lupa yan eh. Napansin niyo ba ang katawan po, lupa? Pag namatay, 3 days bulok na. Hindi na pwedeng buhatin, hiwag-hiwag na yung katawan. Kasi ang katawan nga po yung lupa. Ginawa ng Panginoong Hesus ang tao galing sa lupa. Kaya tayo ay lupa. Ang mahalaga po ito, itong soul and spirit. Kasi ito po ay, hindi po ito mamamatay eh. Ang namamatay ito, pero ito hindi po. Pag nasa impyerno ito, lifetime. Again, paano natin maiwasan? O, basahin natin, sige. Romans 6:24. Ah, Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. ikaw, sister, ay? May utang ka. Dapat bayaran mo. Pag hindi ka nagbabayad, ay makapal ang mukha. Nung may utang na hindi nagbabayad. Di ba? Ikaw ay makasalanan. May utang ka. Anong utang mo? Oh. Bayaran mo. Mamamatay ka talaga. Ang pinakamaganda, sister, may pag-asa. Yes. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon Sister, natin. napakaganda naman eh. Kaloob. Walang bayad. Ano yun? Buhay. Na walang... Ang buhay na walang hanggan, dito o dito? Paano ka magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan, ikay makasalanan, ikay mamamatay, may kaloob. Ang kaloob, buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, hindi ho dito. Ang buhay na walang hanggan, saan? Ang kaloob, may bayad, wala. Ang kaloob, pag tinanggap mo, maangkin mo, hindi. Pag hindi mo tinanggap, wala. So, anong gagawin mo dito sa kaloob, buhay na walang hanggan? Ibig sabihin, accept. Tatanggapin mo. Ngayon, pag tinanggap mo, anong mangyari sa'yo? Oh, tingnan nyo. Mangyari sa'yo, ikay magiging... Still, may anak ka? Marami po. Marami. Anong relasyon mo sa iyong anak? Sila iyong mga anak at ikay kanilang ina. Tama? Sila iyong mga anak, ikaw ay kanilang ina. Pag namatay ka, ang tanong, mananatili ka bagang ina ng mga anak mo o hindi na? O, tingnan mo. Lilinawin natin. Kahit ang abogado dito dyan, Sister Delia pa. Sister, ulitin ko. Pag tinanggap mo ang Panginoon, buhay na walang hanggan, ang sinabi ng Biblia, ikaw ay nagiging anak ng Diyos. Ang iyong mama patay na. Buhay pa. Patay na po. Bagamat siya'y patay, siya bagay na natili yung iyong ina, hindi na. Eh, syempre po, nananatili. Iyon! Dahil nga po, ang pinag-usapan ay relasyon. Ikay, ina ng iyong mga anak. Pag kayo ay namatay, ulitin ko ang tanong, nananatili ka bagang ina o hindi na? Nananatili. Yes, kasi nga po ang pinag-usapan ay Relasyon. relasyon. Pag tinanggap mo ang buhay na walang hanggan, ikay naging anak. Pag anak, mamatay ka mabuhay, anak ko. Yung bagang anak magmamana ng mga ari-arian. Tama, hindi? Pag sinasabing anak, kailan ka naging anak? Tinanggap ang? Kaloob. Hindi sa pamagitan ng relihiyon, kundi sa pamagitan ng pagtanggap ng kaloob. Naging anak.
So, ibig sabihin, pag anak, mabuhay mamatay, Anak. ang anak tagapagmana. Pag anak ka ng Diyos, tagapagmana ka. Anong mamanahin mo? Langit. Alin ang magmamana? Kaluluwa at Espiritu. yan. Ang kaluluwa at espiritu mo narito, hindi dito. Ito yung minamana mo. Ito yung minamana natin bilang anak. Tanong, kailan ka naging anak? So pagtanggap o pagsali sa reliyon? Pagtanggap. So walang sa reliyon. No? Tatapon na natin. O ngayon, sister, ikay kasal. Sa asawa mo. Sa una po. O hindi. Huwag ka muna tanong una at pangalawa. Basta ikay kasal. Opo. Okay. Paano kayo nagkaroon ng relasyon ng iyong asawa? Di ba pag hindi ka sumagot sa pare na yes, I do, yes, wala. Hindi magkaroon ng relasyon. Opo. Pag sinabi, Ma'am Delia, mahal mo ba? Pag sinabi, no. O, di wala relasyon. Opo. Pag sinabi, yes, I do. So, ang relasyon sa pagpapayag, sumampalataya, Ang puso. puso. Di ba? Yan ang aming pinag-aralan dito, sister. Kaya uuwi ka mamayang masaya. Amen. Uwi kang masaya. Hindi yung pag-uwi mo parang kang nakatingar-ngar sa hangin. Hindi mo alam. Ayan si Sister LB. Kung saan napasok yan. Hinahanap din niya ang Diyos. Kaya sister, ating gagawin, tanggapin natin ang kaloob. Right? Amen po. Buhay na walang hanggan. Ano yun? Pag tinanggap natin, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Opo. So, ibig sabihin, sa pagiging anak, upang magkaroon ng relasyon sa Diyos, papayag. Opo. Tama? Sister, tayo ay manalangin. Sumunod ka sa panalangin. Opo. Okay, tayo pumikit. Yumuko tayo. Sister Delia, sumunod ka sa panalangin. Panginoon, Panginoon, narinig ko ang mensahe. narinig ko po minsan. Mensahe ng kaligtasan. Mensahe ng kaligtasan. Ako po'y makasalanan. Ako po'y makasalanan. Patawarin po ninyo Patawarin ko po. at tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at sariling tagapagligtas ng aking kaluluwa. ng aking kaluluwa. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa buhay naman. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sister, very simple yung kaligtasan. Hindi ka pupunta sa Manawag. Hindi ka pupunta sa Lukban. Hindi ka pupunta sa Piña Francia. Hindi ka pipila doon sa Bagare. Yung Black Nazarene. Hindi po. Ang kaligtasan nasa ilong lang. Ang lapit. Tanggapin mo lang ang Panginoon. Aminin mo na ikay makasalanan. Ha? Ito. Tayo makasalanan. Totoo po. Tayo mamamatay. Opo. Nag-offer siya ng salvation. Sa cross. Ulitin nga natin ang pagbasa yung sinabi ni Pablo regarding salvation. Dandahan ng pagbasa. Dandahan ng pagbasa. Para 1 mapakinggan. Corinthians 15. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Ligtas ang alin? Souls bilang kaluluwa at espiritu. Next. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisipanampalataya ng walang kabuluhan. Tinan ninyo. So dalawa. May totoo, may hindi. Opo. Ang totoo, Sa puso po. ang hindi. Iba yung tumawag sa Diyos, sa nguso, iba yung sa puso. Opo. Halos lahat ngayon, 99% natawag sa Diyos. Makita ang tao. Okay, next. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan.
at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Tingnan nyo. Kaya sister, kung gusto mong masigurado ang langit, Gospel of Salvation. Yung binasa natin. Wala pong iba. Kasi, ang buhay ay hindi hawak. Ang buhay ay hindi sigurado. Ang buhay, sister, parang aso. Hindi aso, ha? Hindi rin usok. Nakita nyo to? Di ba pag nagsaing kayo, may nasingaw? Hindi yun usok. Yun ay vapor. Hindi ang singaw nung seconds lang. Hindi kagaya ng usok pag nagsiga ka ang tagal. Ang buhay natin, sister, ito. Yan, sa amin. Kahapon. Kayo ng umaga. Kayo ng umaga. Sa tapat ng Walter. Angkas kasamang bata. Di kayo ukab ang ulo ng bata. Eh sabi pag nagmotor, huwag isamang bata. Lalo single. Sino magkakala, ganun. Yung lolo, hatid sundo yung bata. Love na love niya. Kanyang apo, ang ina ay nasa abroad. Laging sinusundo, hatid sundo, love na love. Kampante, pagkababa sa tricycle, tumakbo, nasagasaan ng truck, pirat yung bata. Yung ina mamatay-matay sa sama ng loob, nagsisikap sa abroad. Ang buhay, hindi po sigurado. Ang sigurado, sister, i-garantiya ko sa iyo ito. Sigurado ka sa langit. Maraming mga nangangaral ngayon. Ang ini-emphasize lagi kailang reliyon, totoo, magaling. O produce ng mabuting gawa. Ang reliyon po, automatic po yun, ang itinuturo ng mabuting gawa. Paano ka makagawa ng mabuti? Ikaw may makasalanan. Kaya nga si Kristo namatay sa krus para sa iyo. Kung hindi ka, dapat hindi siya namatay sa krus eh. Kung ang 10 utos ay totoo, eh hindi kailangan ng Diyos mamatay sa krus, Panginoon Jesus, para sa iyo. Hindi nga eh. Ang sabi ni Pablo, ibibigay ko sa inyo, tinanggap ko rin naman. Maliban kung iniisip ninyo. Kasi mayroon namang walang isip eh. Ang nagtuturo, wala ring isip. Wala. Anong habol? Pero, Pastor, doon paano ko lang, follow ko lang yung question. Yung, kasi sinabi yung 10 utos. Pero hindi naman po ibig sabihin na yung 10 utos ay babaliwalay na natin. Ang ibig sabihin ng 10 utos, hindi nakapagligtas. Kasi ang Sabadista po, laging bukang bibig nila ay naligtas sila sa biyaya. Sa biyaya. Pero, ang katotohanan niya, naligtas sila sa 10 utos. Relihiyon nga eh. Wala namang magaling pag-relihiyon. Laging utos yan, laging magandang mabuting gawa. Pag-relihiyon nga mabuting gawa. Hindi naman nila naabot ang pamantayan ng Diyos eh. Kasi nga po sister, di kay, ito nga ang Diyos eh. Ito nga si Sister Delia eh. Di kay ganun ka. Napunta ka sa Diyos ah. Sa pamagitan na relihiyon. Ay ang Diyos na ito iba. Ang Diyos na napunta. Sa anong paraan? Sa religion. Pagtanggap. Pagkilala. Na si Kristo yung namatay sa krus para sa iyo, para sa akin. Yan sister ang malaking pagkakaiba. Alam mo, pagitan million miles. Kaya nga po yung kasalanan na tinutukoy, ang ibig sabihin, ito yung kasalanan na ikamamatay ng iyong kaluluwa. Iba hong kasalanan pang araw-araw mong ginagawa. Hindi yung ikamamatay ng iyong kaluluwa. Ang ikinamatay ng iyong kaluluwa, yun nga pong ginawa ni Adan. Kaya napapansin ninyo, tinapatan ng Diyos. Kasi wala pong remedy na pwedeng gawin para matapatan yung ating,
kamatayang espiritual, kundi ang Diyos ang tumapat. From sin to death, life to righteousness. Kaya ang righteousness ng Diyos, ano? Gospel of? Walang ibang katuwiran ho ang Diyos kung hindi gospel of? Wala na pong iba. Kung mayroon kang katuwiran, sister, walang kwenta yun. Basahan nyo. Ito po, alam nyo, sa 1,000 pong nangangaral, mabutit may 10 totoo, sister, na nangangaral ng ganito. Kaya, pasalamat ka, Sister Gloria. Pinilit ka. Napakinggan mo ang ganito pa. Wala, sister, very rare kasi ito eh. Wala. Mga born again, mag-ingat kayo, mga pastor, mga takot. Kagaya ni sister ni Vivian, yung anak ni King Joseph. Yung ating Bible study. Pinuntahan ng pastor ng Himala. Pastor ng Himala. Ano sabi ng pastor ng Himala? Kahit ilang minuto lang, papanalangin ko. Lalo nung hindi makabangon. Alam nyo, sabi ko kay Brother Rochep, pupunta kami dyan, hindi para gumaling. Para maligtas ang kaluluwa. Bonus na lang yun kung gumaling ang sakit. Di ba? Pupuntahan, papanalangin, oras ng Himala. Mga kampo ni Satanas, dapat mamamatay na yung mga ini. Ang lupit po. Sobra. Panluloko sa tao. Ayun. Si Pastor Johnny, pupuntahan ng mga pastor ng Bible Bap, kausapin, patitigilin ako sa pagtuturo. Ang sabi ni Pastor, ano kayo, Diyos? Ha? Kami? Titigil? Sabi, Pastor, huwag ka na lang humarap. Kaya na namin yun. Huwag na. Kami na lang. Sabi ko, pag kailangan ninyo tawagan nyo ako. Lalampaso natin yung mga yan. Yan. Galit na galit. Kasi tinuruan daw ng mali. Pastor, may question. Kung hindi po sa mabuting gawa maliligtas, ano po ang gagawin? Gagawa pa ba kayo ng mabuti o kailan? Masama na lang lagi masama. Hindi para maligtas sa mabuti masama. Okay, good. Ano yun? Ang mabuting gawa, hindi masama. Ito ang natin. Intindihin natin. Ang mabuting gawa ho, hindi masama. Subalit, ang mabuting gawa, hindi ho pwedeng pagbabatayan para ang kaluluwa mo makapasok sa langit. Kasi ang kaparaanan para maligtas ang iyong kaluluwa, kamatayan ni Kristo sa krus. Gospel of? Gumawa ka ng mabuti sa pamilya, sa komunidad, sa neighborhood, government, city, good. Pero hindi nga po yan pagbabatayan ang mabuting gawa para makapasok ang kaluluwa mo sa langit kasi ikaw may makasalanan. Ang tanong, bakit si Kristo namatay sa krus? Kaya walang dalhin ang kaluluwa mo sa langit. Nagbigay ng 10 utos, namatay pa sa krus. Hindi nga po. Kasi ang pwedeng magligtas ng kaluluwa at espiritu ng tao, ang Panginoong Hesus lang. Kaya siya namatay nga sa krus para sa iyong kasalanan. Ang paggawa ng mabuti, hindi po tayo tutol dyan. Kaso lang, hindi nga po batayan, sandigan, kaparaanan, na ang paggawa mo, Sister Delia, ng mabuti, magdadala sa iyo sa langit. Sorry. Diba? Yan ang turo ng Biblia. Kasi kung pwede pa natin gumawa ng mabuti, bakit po kailangan pa natin na ito? Paano kung makagawa ng mabuti? Bulok ka nga makasalanan ka. 10 utos, natupad mo yung 9. Di wala din. Matupad mo yung 10, di wala kang kasalanan.
10 utos. Natupad mo yung 9. O di wala din. Natupad mo yung 10. Sino ituturo na natupad ng 10? Wala kang kasalanan kung natupad mo yung 10 utos. Lilinawin lang natin ang ating sitwasyon, mga kapatid. Hindi tayo dito naglulukuhan, hindi tayo nagbibiro dito. Tandaan ninyo, ha? So kailan, Pastor, paggawa ng mabuti, kailan, Okay. consider na ng Diyos? Ang aso, tumatahol, hindi para maging. Aso. Ang aso tumatahol, hindi para maging. Ang aso tumatahol sapagkat likas sa kanya na siya ay. Tayo gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas. Tayo gumagawa ng mabuti, result outcome ng ating natanggap na. Dito ka ngayon gagawa ng mabuti. I-consider ka ng Diyos. Basahin na natin, Isaiah 64, titingnan natin kung ano yung paggawa ng mabuti ng tao. Yan natin. Linawin natin, ha? Kasi nga, 64:6. But we are all as Tagalog. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat ng aming katuwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalangtang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. okay. Sister Delia, hindi naman ako tutol gumawa ka ng mabuti. Kaso lang, ito kasi, spiritual aspects. Pag gumawa ka ng mabuti, okay, pero when it comes to spiritual matter, tas gumawa ka ng mabuti para maligtas ka, ang sinabi, basahan. Naintindihan mo itong basahan ito? Sister, pag gumawa ka ng mabuti, ikaw ay basahan. Yung ginawa mong mabuti, basahan, alam niyo pa yung salitang basahan ito? Parang baliwala po. Hindi po ito basahan na nilalabhan ninyo tapos sinasampay. Nilabhan ulit tapos sinasampay. Ito ay monthly period ninyo. Nung kayo bata-bata pa. Ano ho bang ginagamit pag mayroon kayong monthly period? Whisper, models, sisters. After nyo bang ginagamit, dinidisplay ninyo sa aparador? Hey! After nyo bang gamitin ang inyong ginagamit na monthly, dinidisplay ninyo sa aparador? Anong ginagawa nyo? Binabalot nyo Delahiya kayo! Yun! Katwiran ng tao. Ayun o! Ang sinabi ng Panginoong Hesus, ang inyong mga katwiran ay basahan. Ang basahan ho na ginagamit, hindi ito basahan ho na ginagamit natin sa kusina na kahit maitim na, hindi pa rin nilalaban. Ito ho ay problema ho ng kababaihan ito. Dati tanda ko ang gamit sako harina. Pasador. Ngayon, updated na. High-tech na. Sabi nga nung isa birthless modest. Non-wings. Kaya yung mga nangangatwiran, pwede ka nga mga katwiran. Sa husgado nangatwiran hindi naman yung pang Diyos. Yun naman katwiran nila ay pang kaso yun. Ang ating pinag-usapan kasi dito, Diyos at salita ng, kaya nakakahiya. Mayroon kang katwiran, sister? Huwag mo yung ipagmamalaki sa Diyos. Kasi, basahan yan. At ang basahan ito ay itinatago ninyo. Binabalot ninyo ng husay. Walang makakita. Ganon kasama at karumi ang iyong katwiran. Kung mayroon kang katwiran para sa Diyos. Ang akala kasi ng tao ito ganyan.
Kaya pag nag-aaral tayo dito, sister, matuto ka. Matitiyak mo ang langit. Babalik ka pa. Pag hindi ka na babalik, salamat. Dahil nagagalit ka at sinabi ko ang totoo. Ganun ang katwiran ko. Kaya ako'y walang kakaba-kaba sa mga taong pinangaralan ko at nagagalit. Itong katwirang ito yung magpapatuwid sa mali mong akala. Mas maganda po yung tinutuwid ko ang aking pagkatao, di ba po? Tama po yun. Mas masarap po yung itinutuwid. Ang pinag-usapan natin dito ho, hindi yung katawan mo, hindi yung kaluluwa. Opo. Kasi yun yung pinakamalaga ho sa akin. Yun din pinakamalaga sa Diyos, sa Biblia. Kaya kailan gagawa ng mabuti? Matapos kang maligtas. Ano ang outcome? Ano ang result? Ano ibabalik mo sa Panginoon? Masama? Hindi naman po. Mabuti. Kaya doon ka gagawa ngayon ng mabuti. Matapos kang maligtas. Hindi yung gagawa ka ng mabuti, si Vice Ganda, nag-donate doon sa charity ng 1 million at hindi ho! Kahit tagtarin katawan noon, hindi ho totoo ang Diyos. Ang katwiran ng Diyos, siya ay namatay sa krus para sa iyo. Yun ho ang katwiran ng Diyos. Wala na pong tatalo doon. Tandaan ho ninyo. Yan ho. Dahil ang kayamanan niyo, walang pakialaman Diyos diyan. Katwiran mo, wala talagang pakialaman Diyos diyan. Ang pinakakialaman ng Diyos, mamatay ka. Masigurado ang iyong kaluluwa sa langit. Yan ang nais niya. Kaya pagdating sa katwiran, wala siyang pakialam. Ito yung katwiran ng Diyos. You like it or not? You live it or not? It's up to you. Ayan. Sa sakit bagang tiyan ng Diyos, kung itatapong kayo sa impyerno. Wala po. Walang pakialam ang Diyos. Pero pag ikay ligtas, love na love ka ng Diyos. Kaya nga, naglilingkod tayo sa Panginoon. Kasi nga, love tayo ng Panginoon. Kaya kami, Bible study lang ng Bible study. Study lang kami. Share namin yung totoo. Kasi pag namatay ka, kawawa ka na. Kaya pasalamatan mo, Sister Gloria. Ang dami mo na siguro napapasukan na. Marami na. Ano pa po? Banggitin nyo una. Una po, sa Katolik. Okay, pangalawa. Born again po. Pantatlo. Yan po sa Siya. Baptist. iglesia po. Sister, huwag na, tama na. Ang dami po. Ay, meron tayong kapatid doon na si Sister Remedios. Ang lupit din karanasan yan. At daming karanasan yan. Meron pa yung karanasan na pag bumaba yung kanilang apostol sabog ang ihi. At sa takot, katapang daw. Hindi po ganun. Ang Diyos po ay hindi ganun. Ang Panginoon ay tumutulong sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon tayo dalhin sa impyerno. May nagsasabing relihiyon, saksi ni Jehovah, wala raw impyerno. Kasi God is love. Kapal naman ng mukha. Isipin mo, porkit ang Diyos ay pag-ibig, lahat ay puntang langit. Alam niyo, mahal tayo ng gobyerno. Walang gobyerno hindi nagmamahal sa tao eh. Pero kung ikaw may gumawa ng kamangmangan, kalukuhan, kabulastugan, mahal ka pa kaya ng gobyerno? Ayun! Ang Diyos po, mahal ng Diyos tayo. Pero pag gumagawa naman tayo ng kalukuhan, walang pakialam ang Diyos, itapon mo sa impyerno. Wala. Wala siyang pakialam. Kaya narito tayo nag-aaral. Sister, ha? At ito'y parang, sabi ko sa iyo, ito'y para sa iyo. Hindi ito para sa amin. At itong mga to, sigurado sa langit ito. Pag tanong mo yun, sigurado sa langit yan. 100% sigurado sa langit yung mga yan. Paano sigurado nga lang? Kaya nga, pag tinanggap mo, narinig mo ang gospel of salvation, at tinanggap mo ang Panginoon, kaloob, buhay na walang hanggan. Basahin natin, Romans 8, 15 and 16. Ito ho, nagpapatunay na ikaw ay ligtas. Ikaw anak ng Diyos. Sige. Romans 8:15. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu. Tinanggap. Ano? Ano ang kaloob? Buhay na walang? Sino?
Si Jesus? Oh, pag tinanggap mo siya, anong mangyari? Sige. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ang ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayo'y mga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo liwalhatiin naman kasama niya. Sa inyo. Tagapagmana, anong mana yung langit? Anong mana, kaluluwa mo? Yan ho ang assurance na ikaw ay anak. Kasi ang nakakaalam kasi sister na ikaw talaga ay anak, ang Biblia. Ngayon, nag-agree ka. Sinususugan mo. Kasi kung ang nakakaalam, ikaw lang mismo, ay lahat ng tao alam sa langit, ay wala impyerno. Kaya ang Biblia talaga ang sukatan. Batayan, hindi kay anak. Ngayon, sinususugan mo na ikay talaga ay anak. Yung tinanggap mo ang Panginoon bilang pa yun sa sarili mo. Hindi sa pamagitan ng mabuting gawa. After na naligtas ka, ano yung sukli mo? Mabuting? Yun! Doon kayo magsimula, gumawa ng mabuti. Pero nung hindi ka paligtas, sige kang gagawa ng mabuti, mamamatay kang dila. Oh, ano mangyayari sa'yo? Hindi mo alam ang katwiran ng Diyos eh. Ano nga ang katwiran ng Diyos? Namatay siya para? Yun ang katwiran ng Diyos. Pero yun, wala na pong iba eh. Hindi natin kailangan dagdagan pa. Bawasan. Di ba? Oo. Katingin kayo sa akin. Ano pa? So, isang taong ligtas po, hindi na po ba nagkakasala? Yun! Ulitin natin ha, na ang kasalanan nga po na nagiging sanhi ng ating kaligtasan, yun pong kasalanang nagawa ni Adan na tinapatan ng Panginoong Hesus. Okay. Ang kasalanan po na nagawa natin ngayon, hindi na po yung kasalanang ikamamatay nga ng kaluluwa. Ang kasalanang yaon ay resulta po ng ginawa na kasalanan ni Adan. Yun. Tinapatan ng Panginoong Hesus yung kasalanang yun. Kaya, pag nagkakasala tayo, hindi na po yung uring kasalanan na yun na ikamamatay ng iyong kaluluwa. Kung hindi, yung kasalanang pang-araw-araw mo na hindi naman ikamamatay ng iyong kaluluwa. Alam mo, nagsisinungaling. Di ba? O. Wala na po yun. Pero pag araw-araw. Araw-araw. Pag araw-araw nagsisinungaling, ang ibig sabihin mga kapatid, hindi nga eh. Pag araw-araw, ibig sabihin, walang Holy Spirit. Kasi ang tinanggap kasi natin Holy Spirit eh. Pag Holy Spirit na sa atin, siya yung magkocontrol. Hindi ka pwedeng gawin araw-araw mong ano ba yun? Wala na. Hindi na po natin yung ano. At saka, dati ho, pag nagkakasala tayo, walang, yung realization. Parang wala lang. Ngayon ho, iba na. Kasi may Holy Spirit eh. Kumbaga, namimigati. Nag-grieve ang Holy Spirit. Kaya, nahingi ka ng sorry. Ganito. Kumpisal. Padre. Kumpisal po. 10 nga ba ginong maya? Bumalik. Gagawin ko na lang 20. Bakit? May 1 buwig pang saging dun eh. Nanakawin mo. Nakanakaw na siya 1 buwig. 10 nga ba ginong Maria? Eh, meron pa tayong isa. Pinadagdagan niya ng 10. Diba? Hindi ganun. Kasi pag tunay ka talagang ligtas, nagbabagong buhay. May changes po. May changes po ang buhay. Hindi ibig sabihin hindi ka na nagkakamali. Hindi ka nagkakasala. Ay kung oras-oras, minuto, segundo naman lagi mong ginagawa. Awiti ka muna. Parang naglulukuhan na tayo dyan. Oh. Kaya
ay mahalaga ang ating pag-aaral. O magtanong kayo mga nasa Zoom para kayo ay lumago, matuto sa pag-aaral. Dahil sabi nga paulit-ulit na tayo eh. Oo. Hindi mo tayo makausad. May bisita. May iwanan natin. May pagpatuloy natin yung atin. Ang mahalagang bagay, ayaw natin pansinin. Ayun nga po ang prayer for the lost. Prayer for the right thing. Yan ho, yung mga kaluluwa po yun. Yung dalawang ibinigay ko sa inyo ho, yun ay very effective. Tignan mo, nung ginawa natin yun, ang dami mga kaluluwa na dinadala ng Panginoon. Bultok pa nga sila Pastor Johnny. Bultok, hindi isa. Pastor, Yes. may tanong po ako. Pareho lang po ba yung, ano pong pinagkaiba ng grace at yung gift na tinanggap po natin? Ano? Grace at gift. Iisa po. Wala pong pagkakaiba. Kasi yung grace, hindi kay biyaya, kaloob. Yung gift, biyaya rin, kaloob. Si Jesus Christ kasi yon. Yung grace, si Jesus grace. Si Jesus ay gift, eternal life. Iisa po yun. Wala pong pagkakaiba. Dahil ang pinag-usapan natin, salvation nga eh. Sino baga ang kaligtasan? Sino ang tagapagligtas? Si Jesus Christ. Sino ba siya kaloob? Ano ba siya biyaya? Kasi pag sinabing gift, biyaya yun. Kaloob eh. Sabi, may natanggap ako eh. Magkano? 100,000. Saan? Kaloob eh, binigay sa akin. Sasabihin naman, oo, biyaya ng Diyos yun. Yan ang ibig sabihin. Very simple lang naman. Ang kaloob, buhay na walang hanggan. Sino ang buhay na walang hanggan? Si Jesus Christ. Siya yung grace. So, walang pagkakaiba, sister. Sister Rochelle. Salamat po, Pastor. Sister Rochelle, eh? Okay, sino pa? Mamaya, pagtapos na tayo, marami na kayong tanong. Lagpas na naman tayo sa oras. Ngayon, walang tanong. Di ba? So mamaya, may Bible study tayo sa Makati. Paano na tayo? Pa-high-tech na tayo. Paano na? Oo. Pinaka-peak na yun, Makati. Wala nang higit pa doon. Oo. BGC Pastor. Wala kayong kwenta. Wala kayong kwenta yung BGC ngayon. Ngayon lang yung BGC. Ngayon lang yung BGC ngayon. Ngayon lang yan. Kaya, ang ating nga pong topic noon is what? Basa,